Magandang gabi po sa ating lahat at welcome to our Thursday online Bible study. Ngayon po ay April 16, 20 and 26. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Welcome po sa ating Thursday online Bible study. Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon po ay April 16, 20 and 26. Ang ating scripture study or background ay nasa John chapter 20, magmula sa verse 30 hanggang sa verse 31. Dalawang verses lamang po. Okay. Pwede na tayong mag-start siguro, ano? Ayan, magandang gabi, Ate Jinky. Okay, umpisa na natin by reading our scripture study, which is John chapter 20, magmula sa verse 30 hanggang sa verse 31. John 20, verse 30 hanggang sa verse 31. Just two verses. Verse 30. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So ito po yung sinabi nung sumulat sa Gospel of John, John himself, na sabi niya which are not recorded in this book. Yung verse 30, yun po yung focus natin ding isa, no? Sabi dito is recorded in this book. Recorded in this book. So yung Gospel of John ay sa kanyang pananaw, ito po ay book. It's a book, libro. Na kanyang ni-record. It's a book. Now, the Greek word ng salitang book sa verse 30 ay biblio. Biblio. Now, yung Bible, yung salitang Bible din, ang Greek word ho din nito ay Biblia. Biblia. So, yung definition, halos
magkapareho na patungkol sa documents, written sacred writings, book, yan. Kaya yung Bible it's also a book. Of course, sa atin ngayon, we can see the distinction. Makikita natin yung distinction between a book, an ordinary book, and yung word na Bible. Sa isipan natin we can distinguish that by saying na yung Bible, when we say Bible, what comes to mind ay syempre, we talk about yung the Christian Bible or the Bible na nabasa natin every Sunday, every Bible study that contains yung from Genesis to Revelation, and it's a sacred writing. And pag sinabing libro, book, we talk about yung mga different like encyclopedia, mga libro sa science, libro sa economics, libro sa yung mga textbook, o kaya yung ano man yung mga bestseller na binibenta sa National Bookstore, for example. However, tracing yung Greek equivalent nito, halos pareho. Halos pareho po yun. Kaya nga, yung ating pamagat ngayon ay the benefits in reading the Bible. Instead of saying in reading the book properly, we can say na the benefits in reading the Bible in a more general term. Kasi ito ay libro lamang ni John. So, di naman lang yun ang libro na nandoon sa Bible. As far as the life and works of Jesus, hindi lang si John ang sumulat patungkol sa buhay ng ating Panginoon. You have the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. And itong 4 na ito na libro ay ito yung libro na isinulat para malaman natin yung buhay ng ating Panginoon, nung isinilang ang ating Panginoon, yung mga miracles ng ating Panginoon, mga turo ng ating Panginoong Jesus. And magpasalamat din po tayo na katulad ni John ay sumulat ng libro patungkol sa ating Panginoong Jesus. Na kung kaya ito ngayon ang binabasa natin, doon nga natin, dito nga sa libro na ito, yung makikita, matatagpuan yung ating favorite din na verse na John 3:16. Now, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Kaya si John sumulat, at salamat sa kanyang sulat, at dahil dito ay maraming nag-benefit. And so tonight we talk about the benefits in reading the Bible. Magandang gabi muli sa ating lahat. Brother Rocky, ayan si Ate Prime. Magandang gabi Ate Ermaline. Yung Korean name ba yun? Hindi ko mabasa yung thank you for joining.
Hengmugi ba yan? Hengmugi. Parang gano'n ano. At si Ate Nelly, magandang gabi din. Magandang gabi sa ating lahat. So, ayan, si Ate, nga pala, no? Happy anniversary kay Ate Nelly. Ayan, at saka Brother Harold. Okay, so talk about the benefits in reading the Bible. At okay. Hello. Brother Wing, ito. Sister Jenny, hello, magandang gabi din po, Sister Jenny. At si Sister Gara, ayan, magandang gabi din. At again, welcome to our Thursday online Bible study. So, si John sumulat ng Bible. Sumulat siya naging bahagi ng ating Bible, the Book of John. So, in Greek, we can, to an extent, interchangeably say na yung Bible ay yung book ni John, yung book ni John ay yung Bible. It's all about, ano yan parang salita na halos the same ang ibig sabihin. Basta ang punto natin ay aalamin natin yung benefits. May dahilan kung bakit sumulat si John ng libro. Bakit sumulat si John ng Biblia or libro, book or Bible or book. At Lorena, magandang gabi din. And if you are writing a book, it must be important. Why would you write a book kung hindi importante yan? No one writes a book kung hindi importante yung kanyang isasalaysay o kaya yung kanyang itatopic sa book na yan. At naturally or obviously, may benefits kung importante yan. May benefits yan. So si John ang isa sa mga nag-record ng buhay ng ating Panginoon, the life and works of Jesus. Parang yung mga sumulat din ng libro, like a biography, the biography of Jesus, yung sumulat ng biography ng mga national heroes natin like Jose Rizal. Para kay John, ito po yung the Gospel of John. Now, sabi niya kasi dito sa verse 31, these are written. Suggest, yung sinabi niya na ito ay sinulat. In verse 31, but these are written. So, ito ay sinulat. The impression that we can get from there is that sinulat niya yon dahil merong mahalagang importanteng bagay na dapat na malaman ang mga readers ang magbabasa nito. These are written. Na nag-udyok sa kanya na isulat ang libro na ito, ang Biblia na ito. So, ang tanong natin, ano ba yung benefits?
gusto nating i-isolate yung issue natin sa benefits nito. At sa gabi na ito, I would like to discuss with you 3 benefits out from our scripture background na 2 verses lang. In fact, only 1 verse nga sa verse 31 eh. And I would like to extract yung kahalagahan nito, ang benepisyo nito sa atin. Now, sabi nga sa Guinness Book of World, Guinness World Record, na ang Biblia, ang all-time daw na kanyan, best-selling na libro. So, walang makakatalo niyan. Pero ang tanong, kahit man ba ito ay best-selling, ang tanong, lahat po ba na bumili nito, ang Biblia na ito, ay binabasa ng lahat? Tayo naman po kasi, hindi tayo basta-basta, binabasa ang isang bagay kung wala tayong nakikitang benepisyo dyan or interest. Kahit man po ibinigay din sa atin o kaya kahit man ito ay binili natin pero noong tinignan natin wala naman ata tayo dyan na makikita na maganda wala na, sinasantabi natin. And so we need to justify somehow the reading of the Bible for us to gain interest in reading the Bible. We have to look into yung benefits nito. As I've said, human nature kasi natin din na pag wala tayong benepisyo dyan, wala tayong pagpapala dyan, mahirap bigyan ng interest yung pagbabasa. Kaya sa gabi na ito, dito tayo iikot, dito tayo magpo-focus. But before we continue, ay tayo muna manalangin at humingi ng tamang pag-uunawa mula sa ating Panginoon. And if you would please care to bow your heads with me, manalangin tayo. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, aming simulan na ang aming pag-aaral ng inyong salita. Gusto naming maintindihan ang crucial na benefits ng pagbabasa ng Biblia. At nawa kahit sa isang verse na ito ay meron kami makikita, Panginoon. Ituro po ninyo, Panginoon, at ipaintindi ang bagay na ito. Para kami naman po, Panginoon, ay mabigyan muli ng paalala why it is important to read the Bible. Kinukumit namin, Lord, ang lesson na ito para sa lalo po naming kalaguan. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang gabi sa ating lahat. At ayan, si Ate Hazel, magandang gabi din. Good evening. Balik tayo sa ating topic na gusto nating makita dito. Yung issue natin ay ano yung benefits. We need to get into the benefits. Otherwise, if we lose the benefits ng pagbabasa ng Biblia, mawawalan talaga tayo ng interest. And so, according to verse 31, ano kaya yung makikita natin dito? Now, tayo na ay magpapatuloy na po at
sasagutin natin ang tanong, ang issue with this first answer. What are the benefits in reading the Bible? So balikan natin yung verse 31. Sabi ni John, nung sinulat niya ang the Gospel of John, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. That Jesus is the Messiah, the Son of God. Kumbaga, ito na yung conclusion ng kanyang libro. Na maintindihan natin, na maintindihan ng mga readers niya na the Messiah, na si Jesus ay siya yung Messiah, that Jesus is the Messiah, the Son of God. Now, kumbaga, ang una na sagot ho nito, bakit ano po ba yung benepisyo ng pagbabasa ng Biblia? Number one, to know who God is. To know who God is. Para malaman natin kung sino ang sinasabi nating Diyos or God. Sabi niya kasi dito, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. Now, we have to understand si John sa kanyang sinabi sa verse 31 na actually this verse 31 during his time can put him in a difficult spot, can put him in trouble. Kumbaga, this is actually a bold statement kung sino ang sinasabi nating God. At sa pag-identify nito, sinabi niya na si Jesus, siya ang Messiah. Siya ang anak ng Diyos, the Son of God. At i-clarify po niya sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Singular. So, kumbaga, isang tao lang ang tinutukoy dyan. Hindi isang anak lang, isang son ang tinutukoy na lang dyan. And gusto niyang i-clarify yan. At gusto niyang gawing thesis ito na when it comes to God in identifying who God is, kailangan lalabas ang persona ng ating Panginoong Jesus. And I said na this was a very bold statement dito po sa verse 31. Kasi kapag nahuli siya ng mga Hudyo, tiyak po siya din ay parurusahan at bibitayin. Hindi ba ito yung dahilan kung bakit binitay ang Panginoon, kung bakit siya crucify? Because of the claim that Jesus was the Messiah, that Jesus was the Son of God? Because hindi na ito issue ng being the children of God, bahagi ng tinawag na children of God. Ito na ngayon ang labanan dito, it's about being the only son. Putting oneself in rank with God. And so,
if ito ay na-pick up ng kahit ordinary lang na Jew na walang kamuwang-muwang at siya ay isang sagrado na 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 naniniwala pa rin sa lumang pananampalataya, talagang tataas ang kilay. Dahil para sa kanila, sa mga panahon na yon, ang mga Hudyo sa mga panahon na yon, a claim like this tantamounts to what? Blasphemy. But knowing that making such a statement in verse 31 in his book, in his Bible, that Jesus is the Messiah and the Son of God, itiniloy pa rin na isinulat ang libro na ito at gustong iparating sa atin kung sino ang ating tinatawag na Diyos o God. At gusto niyang iparating din na para maintindihan natin, kasi noong Old Testament pa, hindi klaro eh. Parang wala pang may idea na gano'n eh. No one can claim among themselves na siya ay son of God. But in the New Testament, here comes Jesus, backing it up with what? Miracles. To prove that He is the Son of God. Yet sa kanila, hindi katanggap-tanggap. And despite knowing the fact na hindi katanggap-tanggap ito, itinuloy pa rin ni John na isulat ang bagay na ito. So that his readers, tulad natin ngayon, na hanggang ngayon ay binabasa din natin ang kanyang libro, ay maintindihan natin kung sino ang Diyos, to know who God is. Kaya magpapasalamat tayo na sa Panginoon na may ginamit siya na instrumento na sumulat patungkol sa ating Panginoon in the person of John. As well as all the authors or the writers who contributed to the whole book of the New Testament. And so now, tayo, mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia, nagkakaroon na tayo ng mas malinaw na identity ng ating Panginoon, ng ating Diyos. That in the New Testament, nagkakaroon tayo ng malinaw na pananaw na pag sinabing Diyos ay we talk about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang theological view sa Old Testament ay parang parang hindi pa clear. But it became more clear ang theology natin nung nagkaroon na tayo ng New Testament. Dala ng mga sumulat katulad ni John. At sa pag-aalam natin kung sino ang ating Panginoon, kung sino ang sinasabi nating Diyos, dito din nalalaman natin, hindi lang yung identity ng ating Diyos, nalalaman din natin ang kanyang character at ng kanyang kalooban para sa tao. At dahil nalalaman natin ang kalooban at gayon din ang character ng ang ating Panginoon, ang ating Diyos, alam na natin mas
mas klaro din yung ating pagpuposisyon ng ating relasyon, ng ating sarili sa Kanya. Kaya binigyan talaga ng linaw kung sino ang sinasabi nating God. At sa kahalagan nito sa atin ngayon, mga kapatid, sa pagbabasa ng Biblia, ang benefit dito, kapag nalaman natin kung sino ang ating Panginoon, sino ang tinatawag nating Diyos, hindi na tayo madadala ng mga maling teolohiya. Sapagkat sa panahon ngayon, mga kapatid, laganap na rin ng napakaraming turo patungkol sa ating Diyos. May mga turo na tama. May mga turo na mali. At paano natin malalaman, mga kapatid, kung ang itinuturo sa atin na teolohiya ay tama o mali? Paano natin malalaman? Malalaman po natin kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. Yan ang benefit. Kaya ang mga nagsasabi sa atin, sa ating mga ating circle ng mga mananampalataya na kahit hindi na kailangan magbasa ng Biblia, sayang. Sayang yung benefit. At alam ba ninyo, na karamihan sa mga nadadala sa maling turo ay sila po yung mga hindi talaga aware at hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Alam ba natin yon? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo ay binabasa din natin. Katulad ko, mga kapatid, paano ninyo alam na ang aking mga sinasabi ay tama o mali? Kung wala kayong reference, wala kayong basihan, basta nakikinig lang kayo. May posibilidad na kung hindi kayo nagbabasa, meron akong mauuto dito. Kung mali-mali yung aking mga itinuturo. Pero kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia at meron kayong nalalaman kahit papaano, madali ninyong i-confirm kung yung mga sinasabi ko ay totoo or tama or mali. Yan ang benepisyo natin. At dahil sa benepisyo na ito, maganda na ini-encourage natin ito sa lahat na mga mananampalataya, sa ating lahat na mga mananampalataya. Kaya napakahalaga na hindi itong pinagwawalang bahala. Dapat binibigyan ng prioridad din sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Para lubos nating makilala ang ating Panginoon. So ito po, mga kapatid, to know who God is. Kaya't meron tayong konklusyon ni John sa verse 31 para malaman natin na si Jesus
ay siya ay Messiah, the Son of God. He was so bold enough. He was not afraid to be persecuted by fellow Jews, only to clarify, only to make it more clear to us who God is sa buhay natin. Hindi lang yan. Ang pangalawa, makikita din po natin sa verse 31, mga kapatid. But these are written, ito ay sinulat niya, that you may believe, na para ikaw ay maniwala o sumampalataya, that you may believe. I believe that is the second most crucial reason why we need to see the benefit in reading the Bible. And that benefit is that we may have faith in God, para tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. So that you may believe. Isinulat ko ito para ikaw ay maniwala. Nagkaroon tayo ng Biblia para tayo ay maniwala. Hindi lang makilala ang ating Panginoon, makilala ang ating Diyos kung sino siya, theologically speaking, but also para maniwala tayo. So, kung susundin natin si John sa kanyang argumento, nung sinabing that you may believe, sa kanyang mga sinulat, ibig sabihin, ang ating faith apart from the Bible, kung mag-isa lang yung ating pananampalataya, at isang tabi na lang natin yung Bible, huwag na nating basahin, ibig sabihin, sinasabi, imposible po tayo na maniniwala sa ating Diyos. Faith apart from the Bible cannot make us believe in God. And besides, mga kapatid, how did we come to believe in Jesus as our Savior? Paano ba natin nalaman na tayo ay dapat maniwala sa ating Panginoong Hesus para tayo ay maligtas? Hindi ba ang nagsabi ang Biblia? Kaya kung wala yung Biblia, wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Maalala ko tuloy, nung si Apostle Paul bumisita sa city of Athens, at sa kanyang pagbisita sa syudad na ito, sa kanyang paglalakad, ay na-amuse siya na ang syudad na ito ay punong-puno ng mga idols. E di syempre parang isang tourist din na tinitignan, ito pala, si Juan pala ito, si Zeus to, ito pala ganyan. Sa isang bagay na catch ng kanyang attention, ay may nakita siya na to the unknown God. Isang idol na nakadedicate to the unknown God. At yun ang ginawa niya na kumbaga springboard. Ginawa niya na paraan para makabuo siya ng mensahe sa mga taga-roon. At gusto niyang ipakilala kung sino itong unknown God.
na sa pagkatapos niyang masabi ang tungkol sa gospel na ito, ay mayroong maniniwala. Pero nalungkot siya sa unknown God. Dahil ang sinasabi niya, kung may unknown God, may unknown faith. Unknown faith. And to clarify that, kailangan niyang sabihin ang mga nasulat. At ganyan din kay John, para tayo ay maniwala, kailangan niyang isulat at gawin itong libro o kaya gawin niya itong libro o kaya Biblia. With the hope that somehow by reading it, we will have faith in God. And also we will have faith in Jesus, who is our Savior and Lord. Kaya tayo, siyempre, at ngayon, dahil nalaman natin sa pamamagitan ng Biblia, dati, unknown faith din tayo. Ngayon, alam na natin. Bakit? Dahil itinuro sa atin mula sa salita ng Diyos, mula sa Biblia. Besides, the Bible is our way of making our faith become more specific, maging certain, maging clear, maging definite, maging confident, at maging established sa ating pananampalataya para hindi unknown lagi. Hindi yung puro siguro, maybe, ganito siguro. No. Mawawala na yung mga pag-aalinlangan kapag binasa na natin ang Biblia. Because precisely that's the reason why the Bible was written, for us to have a precise faith, a confident faith, a faith that is specific, that is clear and definite. And so that we can be confident sa ating pananampalataya. Hindi lang yan. Ang Biblia natin, na sinasabi nating Biblia, ito rin ay nagsisilbi na na ebidensya para matulungan yung ating pananampalataya dahil mabigat ang salitang pananampalataya. Hindi tayo basta-basta sumasampalataya sa isang bagay na hindi talaga natin nakikita. At mabuti na lang meron tayong Biblia na ito na ang nagagamit nating ebidensya para tayo ay maniwala. Ang Biblia kasi, ito lang yung sole witness eh. This is the only witness to whatever happened in time, in history. Recording what? The relationship between God and man. Starting from Genesis hanggang Revelation. And that is why we call this a sacred writing. Because it is about God, His will and purpose for man. And nowhere can you find like this, a record of God's history. At ang record na ito, nagsaserve na ebidensya para tayo ay
magkaroon ng pananampalataya. Kaya nga dito tayo naniwala, mga kapatid. Sa mga hindi pa nakakita ng miracle, di ba? Di ba sabi dito napaka-bless sa panahon na yon in verse 30, Jesus performed many other signs in the presence of his disciples. When we talk about signs, it refers to what? Miraculous signs. Things that only them were permitted to see. At dahil dito, ito ang nagagamit na paraan para sila'y magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Paano na nga ngayon sa ating mga panahon ngayon? What proof do we have? Our proof, the Bible. That's why it's so important to read the Bible. And the more we keep on reading the Bible, the more it enhances our faith. It strengthens our faith. Our faith becomes more and more definite, become more specific, clear, definite, established, certain. Yan ang isa na nakita natin dyan, mga kapatid. That we may have faith in God. Kaya kung tanggalin natin ang Biblia, mahirap talaga. Mahirap maniwala sa Diyos. Mahirap. May magtatanong, paano kung hindi ako maniniwala sa Biblia? Malaki talagang problema na yan. Malaking problema talaga. But if you see it as more as an evidence of your faith, then the more you will put your faith in God. Pangatlo na benefit. Now, dito po sa verse 31, sabi din ni John, isinulat niya ang bagay na ito para tayo ay maniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at sa pamamagitan ng paniniwala na ito, tayo ay magkakaroon ng buhay sa kanyang ngalan. You may have life in His name. In verse 31, you may have life. So, yun ang pangatlo. The third crucial benefit is that we may have life. And in particular, specifically, in His name. That we may have life. Para tayo ay magkaroon ng buhay. And so the end point of John's writing is for his readers na maintindihan na pwede pala tayo na magkaroon ng buhay through our Lord Jesus. The end point of writing this book para kay John ay para ang kanyang mga mabasa nito ay magkaroon ng buhay through our Lord Jesus. It means ang Bible is life. The Bible is life. Di ba? Pauso yan ngayon, food is life. Di ba? Vacation is life. Di ba? Pauso ngayon yan, The Bible is life. Without it, kung wala ito, wala di tayong buhay. Lalo na ang ating buhay spiritual. Dahil buhay ang pinag-uusapan,
pinag-uusapan yung buhay na ito, we can say na ito ay patungkol sa buhay natin sa lupa no, dito sa lupa. Our life here on earth. At the same time, ito rin ay sinasabi na buhay na ito, okay, ay yung buhay din natin after, in eternity. So this Bible na sinasabi natin speaks of that life on earth and life in eternity. And so the Bible teaches us kung life natin dito, buhay natin dito sa mundo, it is teaching us how to live the life of a Christian. Buhay ng isang Kristiyano. Or the Christian life na sinasabi natin. So hindi lang concerned ang Biblia na tayo ay basta lang naniwala o nakikumilala sa ating Panginoon at naniwala sa ating Panginoon. Ang Biblia concerned din na tayo ay mamuhay na maayos. Mamuhay tayo ayon sa ating Panginoon na tinatawag nating buhay Kristiyano. The Christian life. We cannot just simply believe in God na walang proper na Christian life. Kailangan mamuhay tayo na responsibly. Kailangan nating mamuhay bilang mga Kristiyano ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung wala yung Biblia, wala na tayong basehan paano tayo mamuhay. Mag-iisip na lang, mag-iimbento na lang tayo. Buti na lang meron tayong Biblia so that we can live the Christian life according to God's will. And through this, pwede na nating ma-differentiate yung Christian life and worldly life. Kasi may worldly life, may Christian life. May dating buhay, may bagong buhay. At paano natin na-differentiate na yung bang napapaghiwalay ang dalawa, ang basihan natin, ang Biblia. Ang Biblia. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin pinag-aaralan ng Biblia, may posibilidad na meron na tayong pananampalataya sa ating Diyos, pero namumuhay pa rin tayo sa dati nating buhay. And what can correct this? The Bible. Kasalanan ng Biblia. Kaya siguro maraming ayaw magbasa ng Biblia dahil mukhang masaya pa rin na gustong mamuhay sa yung gusto o layaw ng mundo, the worldly life. But this cannot be. You cannot remain ignorant or remain innocent of God's Word. Dahil nung sinulat, hindi lang puro teolohiya ang isinulat sa libro o sa Biblia. Ito din patungkol sa paraan kung papaano mamuhay ang isang Kristiyano. At dahil dito, kapag ang isang mananampalataya siya ay babad na sa salita ng Diyos, siya ay
masyadong nag-a-absorb ng salita ng Panginoon sa kanyang buhay, doon na nakikita yung pagbabago na sinasabi natin. That is when change will come in. Change will become distinct. Change will become clear when we start reading the Bible. Because the Bible will really change your life. Kaya, hikayatin natin yung iba na mag-attend ng ating Bible study. Hikayatin natin yung iba na makinig ng sermon, paglinggo, tuwing tayo ay pupunta sa simbahan. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dito naman tayo ay unti-unti ding binabago ng ating buhay. Dito na tayo binabago sa ating buhay. Binabago yung ating buhay from the old life to the new life in Christ Jesus. At yung eternity, yes, merong eternal life. At yan ay matututunan din natin sa Biblia. So ito yung tatlo na nakikita natin dito, mga kapatid. These are the three things na nakikita natin. Isa-summarize natin. What are the benefits? Ano ba yung benefits natin dito in reading the Bible? Number 1, to know who God is. Number 2, that we may have faith in God. And number 3, that we may have life. Life, and in particular, in Jesus Christ. So, yung una speaks of or talks about yung benefit niyan, yung masagot yung mga theological issues natin. Yung pangalawa, tungkol sa ating pananampalataya. At yung pangatlo, tungkol sa ating buhay. Yan ang dahilan. Tatlo. I'm not confining okay, the benefits only to these three things, na crucial things na sinabi natin. There are many more. But for the sake of our Bible study tonight, at least nakita natin may benefit. So, mga kapatid, naintindihan po ba natin ang mga bagay na ito? Do you have any comment or question? Malinaw po ba sa atin ang benefit, ang kahalagan nito? May question? May comment? Malinaw po ba? Kung malinaw po sa ating lahat, mga kapatid, at maganda i-challenge natin yung ating sarili. Tayo po ba hanggang ngayon ay confused, litong-lito pa rin kung sino ang ating Panginoon?
Pangalawa, meron pa rin ba tayong mga pagdududa sa ating pananampalataya? Pangatlo, tayo po ba mga kapatid ay medyo hindi natin nakikita kung anong klaseng buhay dapat meron tayo bilang mga mananampalataya? Sa tatlong tanong na ito ay ang iisa lang ang sagot natin dyan. Ang sagot ay magbasa. Basahin natin ang Biblia. Pag-aralan ang Biblia. At masasagot natin ang lahat na yan. Dahil sa aking pananampalataya, sa aking pagkakilala sa ating Panginoon, sa aking buhay, ang Biblia ang nagbibigay linaw sa lahat na ito. Nawa sa ating lahat ganun din. At kung wala na po tayong question o wala na tayong comment, dadako na tayo sa ating prayer. Perhaps there came a time sa buhay mo na isinantabi mo na lang ang Biblia. Huwag tayong mag-depend lang sa mga katulad dito na every Thursday na Bible study at every Sunday na sermons. Kung may pagkakataon araw-araw na binubuksan natin ang ating Biblia, basahin natin para tayo ay magkaroon ng linaw. At kung hindi man natin naiintindihan, manalangin at hingin sa Panginoon, Panginoon, hihingin ko sa inyo ang tamang pagpapaliwanag sa aking binabasa ngayon. Mga kapatid, sa oras na ito, nawa, ito ang maging prayer natin. Tangkilikin ang salita ng Diyos. Tangkilikin ang Biblia. Basahin ang Biblia sa ating buhay. Mag-pray po tayo. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, maraming salamat po sa mga paalala na ito. Ang aming prayer ay nawa ay maging kami ay magkaroon ng sobrang interest at gayon din, Panginoon, ng tamang espiritu sa pagbabasa ng inyong salita, ang Biblia. Minsan dumarating sa amin, Panginoon, na kami ay tinatamad na basahin ang inyong salita. Kaya inihingi namin, Panginoon, na maibigay ninyo ang inspirasyon muli sa bagay na ito, Panginoon. Maibigay ninyo sa amin ang ganitong desire, Panginoon, na basahin ang inyong salita araw-araw ng aming buhay, sapagkat ito ang magiging paraan kung paano namin kayo lubos na makikilala, gayon din ang aming pananampalataya at gayon din ang aming buhay Kristiyano. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala na ito. At muli, Panginoon, na hihingi kami ng ganitong pagkakataon sa susunod na Thursday. Hingin po din namin, Panginoon, ang magandang pagpapahinga sa gabi na ito. At muli, Panginoon, kami magpapasalamat. Ito po ang aming hihilingin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi muli sa ating lahat. At nawa ay tayo ay nagkaroon ng magandang paalala kung gaano kahalaga ang Biblia sa buhay natin at ano ang magiging benepisyo nito lalong-lalo na sa ating buhay Kristiyano. So sa inyong lahat, magandang gabi po.
muli. Magandang gabi po sa inyo, kay Ate Jinky, Brother Rocky, Ate Prime. Ayan, Brother Weng, Sister Ermalyn, Sister Nelly, Sister Jenny, ayan, Ate Gara, Ate Lorena, Ate Mila, Ate Hazel, Sister Virginia, Ate Virginia. Okay? Sino pa? Ayan. Sa mga, ayan, yung mga nagbigay ng reaction kay Ate Lerma, Brother Noy, Ate Cherry, ayan, Ate Jade, Mateo, Brother Ryan, magandang gabi sa inyong lahat at sa inyo po na hindi ko makita ang inyong comments o kaya reaction. Maraming salamat din sa inyong pakikinig at nawa ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos na basahin, pag-aralan para lalo po natin makilalang lubos ang ating Panginoon at lalo nating mapalakas yung ating pananampalataya at gayon din ay lalo nating maitutuwid yung ating buhay bilang mga mananampalataya. Okay, good night po at see you next Thursday. God bless and good night sa ating lahat. Ito na po yung ating signing off. See you next time. Good night. Yes, good night po. Good night. Yan.